Pero nakachamba tayo ngayon, lalong-lalo na sa pagkapanalo ng Phil-American na si Miss Alexi May Brooks of Iloilo. Kapaluman kita maghambal sang Ilonggo. Una, ayaw na ayaw ko pang gawin dahil parang what? Taga-UP tayo, and then yun ang pag-uusapan natin. Di ba pag sinasabi, bakit maganda yung babaeng ito? Laging sinasabi, ang ganda kasi ng mata niya. But the truth of the matter is, and then pangalawa doon, na malakas din ang predictor, is yung shape ng face. Hindi na tayo lalayo pa. Laging binibiro ni Vice, si Ann Curtis. Marami na siyang pinagdaanan, mga beauty contest, naging Mrs. Somewhere. Wala nang supposedly ageism dito. Doon dati is voluptuous. Mas mataba, the better. Pag sinabing payat, sakitin ka. I'm sure ayun naisip niya, basta Ilongga, guwapa. Talagang kitang-kita mo yung African-American side ni Miss Brooks. So, nag-iiba na ba ang ating isip on colorism? Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy, mga kuyakoy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuyakoy list. So, year 2024, first gupit natin. Mukhang fresh naman tayo. Kanina lang tayo nagpagupit. Actually, I like it. Pero, can I just say again, nabanggit ko na ito sa isa kong vlog, na the best pa rin ang manggupit ang mga Filipinos. Iba pa rin ang paggugupit nila. Napaka-meticulous, hindi lang yung parang pare-pareho ng styling. Pero nakachamba tayo ngayon. The best pa rin ng mga Pinoy in terms of manggugupit. Alright, so wow, kind of related sa ating pag-uusapan natin ngayon yung appearance or facial attractiveness na sinasabi. So, tungkol sa beauty pageants, sa mga beauty titles, lalong-lalo na sa pagkapanalo ng Phil-American na si Miss Alexi May Brooks of Iloilo. Siya ay naging Miss Iloilo itong nakaraan lang. Parang ito yung mga event or preliminary event towards yung dinagyang mismo or dinagyang festival mismo ng Iloilo. Ang family ko, both mom and dad ko are from Iloilo. Kapaluman kita maghambal sang Ilonggo, nakakaintindi rin tayo ng Ilonggo as well. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung ating thesis. Ito yung thesis natin sa University of the Philippines. Again, nag-master's degree tayo dyan. At ang aking thesis na una, ayaw na ayaw ko pang gawin. Dahil parang what? Taga-UP tayo, and then yun ang pag-uusapan natin, facial attractiveness. Pero kinda dinikdik sa akin ng aking thesis advisor. Well, ginawa natin at kinuha natin yung challenge na yun, at I tell you, kahit paano hindi na ako nag-take to doon in terms of thesis defense. Ito yung ang pinakamalakas facial features na predicted yung facial attractiveness ng babae. Ewan ko actually nasaan na yung aking thesis na yun. I hope it's still there in the Philippines or dala ko yata rito sa Amerika. Lumalabas na yung sinasabi na tungkol sa mata. Di ba? Pag sinasabi, bakit maganda yung babaeng ito? Laging sinasabi, ang ganda kasi ng mata niya. But the truth of the matter is, malakas na predictor yung mouth area. Okay? Mouth area. So, kung hindi kagandahan yung mouth area, whether lips or yung chin, very likely, hindi maganda yung tingin mo sa taong ito, lalo sa babae. And then, pangalawa doon, na malakas din ang predictor, is yung shape ng face. So, oval shape ang best na shape. Di yung bilugan na face or may pagkapahaba or square, yun nga. So, dalawa yun ang pinaka-predictor. So, yung mata was not strong predictor. True enough, yung kung titignan mo, lalo yung mga babae, pag maganda yung bibig na area, wala pa yung teeth dahil naman hindi naman nakikita yung teeth.
and yung shape ng face, malalaman mo na maganda yung babae na to. We have Angelina Jolie, yung kanyang pagka-pouty na mouth or lips. Hindi na tayo lalayo pa. Laging binibiro ni Vice si Ann Curtis, lalo na yung kanyang bibig. Pero totoo lang, tuwang-tuwa si Vice sa bibig ni Ann, such that sinuggest niya na maglabas siya ng lipstick line. And true enough, nagkaroon ng lipstick line si Ann Curtis. Again, with her pouty face, napakaganda niyang model endorser for this cosmetic line. And that is BLK. And apparently, a month later or two, lumabas naman si Vice Ganda ng kanyang Vice Cosmetics. Again, nag-umpisa siya with lipstick. So, kung pagaganda yung sarili nyo, I think the lips, one of the things na kailangan yung pagandahin. Anything about the lip area. And then, of course, nadadaan naman sa makeup ang pagkukontour ng muka. And such that, ang pinaka-ideal is yung oval shape. Now, we go to mga beauty contest ngayon, particularly ngayon ng Miss Universe. They opened the Miss Universe competition. So far, ito pa lang yata ang beauty contest na wherein halos lahat pwedeng pumasok. Whether trans, married, may anak, and now, it doesn't care about yung age mismo ng papasok. So, meron isang 69-year-old na gustong maging Miss Universe Quezon City or Miss Quezon City so far. Talagang pinangarap niya. Marami na siyang pinagdaanan mga beauty contest, naging Mrs. Somewhere. Nananalo naman siya, but at 69 years old, no, she's defying the convention ng sinasabi nating pwedeng panlaban sa beauty contest, lalo na sa Miss Universe. I'd like to think kung sino mananalo dito sa Miss Quezon City, which is ongoing, yun ang isasali sa Miss Universe Philippines. Wala nang supposedly ageism dito, defying the conventions. Ganun talaga. During the medieval times, hindi payat na ngayon payat ang tinitignan natin na mas maganda. Doon dati is voluptuous, mas mataba, the better. Kasi it only shows during the time, probably dark ages, pag sinabing payat, sakitin ka. Pero pag mataba ka, healthy ka. And by the way, it took 25 years since the inception ng Miss Universe na kung saan si Armi Cossuela of Finland ay nanalo. Alam niyo naman siguro na si Armi Cossuela naging asawa ng isang Filipino na si Virgilio Hilario. What I'm trying to say is that it took 25 years since nag-start ang Miss Universe na may nanalong black from Trinidad and Tobago. So 1977 yon, si Janelle Comision. And this time around, a strong contender from Iloilo. Kakapanalo pa lang na si Alexi May Brooks. Very athletic yung katawan. And she has been into sports. She is half black and half Filipina. Sadly, hindi niya kalala yung kanyang dad. Buti na lang, andyan yung kanyang lola na was able to witness yung pagkapanalo niya sa Miss Iloilo. I'm sure ayun naisip niya, basta Ilongga, guwapa. We're defying supposedly the conventions. So we have this colorism na sinasabi na mas gusto natin as Filipino, mas maputi. Ando na nga, yun, maraming binibili ng mga glutathione, mga papaya soap, ang lakas ng benta ng pampaputi. Pero ngayon, ang lakas pa rin ng approval so far ng pagkapanalo ni Miss Brooks. Dahil hindi lang talaga statuesque, maganda ang kanyang physique at maganda rin ang facial features, talagang kitang-kita mo yung African-American side ni Miss Brooks. So, nag-iiba na ba ang ating isip on colorism na sinasabing pwedeng-pwede na lumaban ang darker skin tone? Ang alam ko, there was one na si April Smith years ago sumali, and there are several actually attempts na may halong black race na sumali sa either Binibining Pilipinas or in this case, Miss Universe Philippines. I think ngayon lang na-excite ang mga netizens sa kagandahan at beauty at galing magsalita. Although she can still improve sa Q&A. She just really has to focus sa kanyang pagsagot
mga questions na para lalong impactful. Tapos na ang isang half German na si Pia Wurtzbach or half Australian na si Catriona Gray or perhaps even a Chinese Filipino na si Miss Michelle D. O nga pala, by the way, si Rabia Mateo, who also hails from Iloilo, she is half Indian. Are we ready for Black Filipina representative? Because after all, yung pinanggalingan natin as Filipinos, mga ATAs. Ethnically, bumabalik lang tayo and hopefully matapos na yung colorism natin. So, ngayon na nga, itong si Alexi May Brooks. It would be very interesting na yung magiging tahak ni Alexi Brooks. So again, ito si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel. Click on that notification bell. Kailangan pa rin talaga natin ng mga subscribers. So give me some love, lalo na itong year 2024. Check on my website, kuyakoylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unang affiliate marketer na Filipino-American from online stores here in the United States at ang kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuyakoy List.